Ang misteryo ng lata ng Amalanhig. Chapter 1. Ang gabi ng kalungkutan. Sa isang malalim na kagubatan sa tabi ng isang bayan sa Hilaga, may isang matandang bahay na tinalikuran na ng mga tao. Ito ang tinatawag ng mga taga-bayan na bahay ng Amalanhig. Ang kwento tungkol dito ay isang alamat na bumabalot sa takot at misteryo. Isinasalaysay ng mga matatanda na ang bahay ay pinamumugaran ng isang amalanhig, isang uri ng aswang sa kulturang Filipino na may kakayahang sumipsip ng kaluluwa ng tao. Sa isang malamig na taglagas ng gabi, dumating si Liam, isang binata na bagong lipat sa bayan. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng mga matatanda at naisip na ito ay mga alamat lamang. Ngunit sa pagnanais niyang maipakita ang kanyang tapang, pinili niyang imbestigahan ang bahay na matagal nang nakatayo ng walang buhay. Sinimulan ni Liam na ihanda ang mga gamit na gagamitin sa kanyang pagpasok sa lumang bahay, bagamat may panghihinayang kung totoo ba talaga ito o sabi-sabi lamang, ay sa huli, inihanda niya ang kanyang sarili sa pagpasok sa bahay mamayang takip silim. Chapter 2. Ang pagpasok sa bahay. Nang magtakip silim, binalikan ni Liam ang bahay na may dala lamang na flashlight at isang lumang kamera. Sa pagpasok niya sa bahay, siya'y sinalubong ng isang amoy ng lumang kahoy at kalawang. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang mga bintana ay natatakpan ng mga lumang kurtina. Tila may sumunod na malamig na simoy ng hangin na nagbigay sa kanya ng kaunting pangambang hindi niya mapigilan. Saan man siya tumingin, lahat ay tila natatakpan ng kadiliman. Habang siya'y naglalakad, bigla niyang narinig ang tunog ng mga pagyukod sa itaas ng bahay, mga tunog na tila may naglalakad o may bumubukas ng mga lumang pinto. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang pag-iimbestiga. Chapter 3. Ang lata ng Amalanhig. Sa kanyang paglakad sa bahay, napansin ni Liam ang isang lumang lata sa gitnang bahagi ng sala. Ang lata ay puno ng mga lumang sulat at mga larawang itinatago sa loob. Naramdaman niyang kakaiba ang lata, parang mayroong di maipaliwanag na puwersa na nagmumula rito. Binuksan niya ang lata, at nang bumukas ito, bigla siyang sinalubong ng isang malamig na hangin na tila nagsisilibing babala. Sa loob ng lata ay natagpuan niya ang isang luma at kupas na diary. Ang diary ay pagmamay-ari ni Pablito, isang bata na nawala noong 1950s. Sa bawat pahina ng diary, naglalaman ito ng mga kwento ng takot ng mga taong nakaranas sa bahay, mga kamatayan, at pagkabaliwat. Sa diary rin na binasa ni Liam ay nakasulat ang mga pangarap ni Pablito na biktima din ng Amalanhig at huling nanirahan sa lumang bahay. Sa huling bahagi ng diary, nagbigay siya ng babala na, huwag kang magtagal sa loob ng bahay, baka hindi mo na magawa pang makalabas. Chapter 4. Ang paglitaw ng Amalanhig. Nang matapos ang kanyang pagbabasa, naramdaman ni Liam ang malamig na hangin na tila lumalapit mula sa likuran niya. Mga ingay na kumakalampag sa mga kisame at bintana, at ang pakiramdam na maraming mga mata na nakatingin sa iyo. Lumingon siya at doon ay nakita ang isang malabo at malamig na anyo, isang napakabigat na nilalang na halos hindi makalakad ng maayos, ngunit ang mga mata nito ay nanglilisik sa dilim. Katawan na nilalabasan na ng mga uod na puno ng sugat ang buong bahagi. Dito niya napagtanto na nakaharap na niya ang sinasabi nilang Amalanhig. Si Liam ay parang binuhusan ng isang baldeng malamig na yelo dahil sa hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang Amalanhig ay lumitaw mula sa kanyang nakatago na kuta sa ilalim ng hagdang bato. Ang mga mata ng Amalanhig ay tila mga nalulunod na mga kaluluwa. Ang pagkakaugnay ng Amalanhig sa mga lumang alamat ay sinasabi nilang ito ay kumakain ng mga tao na naglalakas loob na magsaliksik ng kanilang mga lihim. Mga taong naiiwan sa dilim. Sila ay mga patay na tao na hindi matahimik at gusting bumawi sa mga buhay, sila ay bumabangon mula sa pagkakahukay sa kanila. Naglakad ang Amalanhig patungo kay Liam, ang kanyang paglapit ay nagdulot ng isang matinding takot na hindi kayang ipaliwanag. Chapter 5. Ang paglalaban para sa buhay. Habang papalapit ang Amalanhig, si Liam ay nagmadaling tumakbo nang di namalayan ay nahulog niya ang kanayang lumang kamera. Siya ay nagmamadaling pumasok sa isang kwarto, sinirado niya ang pinto, at nag-isip kung papaano siya makakalabas ng baha.
Rinig na rinig niya ang boses nito at mga yapak na umaakyat sa hagdan at malapit na makalapit sa kwarto kung saan siya nagtatago. Walang ano-ano ay hinanda niya ang kanyang sarili para sunggaban ito at makatakbo papunta sa pintuan ng bahay. Subalit, tila may puwersang pumipigil sa kanya na makalabas. Ang mga pader ng bahay ay tila lumapit sa kanya, at ang mga anino sa paligid ay nagmumukhang mga demonyong nagmamasid at tumatawa sa kanyang pagdurusa. Naisip ni Liam ang mga sinabi ng mga matatanda tungkol sa amalanhig na ang tanging paraan upang makalabas ay ang paglaban dito o makalayo kung saan ang amalanhig. Pagbukas ng pinto na tinaguan ni Liam ay agad niya itong itinulak ng malakas at tumakbo ng napakabilis patungo sa hagdan kung saan matatanaw ang pintuan palabas ng bahay. Sa gitna ng pagtakbo at pagpapanik, napansin niya ang mga kaluluwa na papalapit sa kanya, at hinarangan ang hagdan, nilakasan niya ang kanyang loob at sumigaw siya ng tama na. Hindi ko na kayang maging matigas pa, naniniwala na ako sa iyo, gusto ko nang makauwi. Agad-agad, ang amalanhig ay naglaho sa dilim at ang mga kaluluwa ng lumang bahay ay naglaho bigla, muling nagkaroon ng katahimikan ang bahay. Chapter 6. Ang pag-uwi at pagkilala. Sa pag-uwi ni Liam, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nalaman niya mula sa mga matatanda sa bayan na ang amalanhig ay isa sa mga nilalang na nagtatago sa dilim ng mga nakaraan. Ang mga alamat ay may basehan sa katotohanan at minsan, ang pag-alam sa mga kwento ng nakaraan ay nagiging daan para mapanatili ang kapayapaan sa mga kaluluwa. Ang kanyang karanasan ay nagbukas sa kanya ng isang bagong pananaw na ang mga kwento ng bayan at alamat ay hindi lamang mga pag-aalala kundi may mga mahalagang aral na dapat nating matutunan. Ang bahay ng amalanhig ay muling naging lugar ng kasaysayan at misteryo na ang bawat kwento mula dito ay nagbibigay ng babala sa mga magtatangkang tuklasin ang hindi dapat pakialaman. Wakas. Ang kwento ni Liam at ang bahay ng amalanhig ay isang paalala na ang ilan sa mga alamat na ipinapasa sa atin ay hindi basta-basta. Sinasalamin ito ang ating takot sa mga hindi natin nakikita at ang halaga ng paggalang sa mga lumang kwento at kasaysayan. Ngayon, ang bahay ng amalanhig ay nananatiling isang lugar ng misteryo, at ang mga alamat nito ay patuloy na isinasalaysay sa mga susunod na henerasyon bilang isang babala at isang alaala ng isang malungkot na kapalaran. Hanggang sa muli mga ka-Dark Tales, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat!